Nakaligtas ang higit 130 mga minero sa pagguho ng bundok o landslide sa Itogon, Benguet. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Benguet. Kinumpirma ng Itogon Incident Management Team na nasa maayos ng kondisyon at wala ni isang minero ang naging biktima ng pagguho ng lupa sa bahagi ng bundok na minahan sa Camp 1, Akupan, Virac, Itogon, Benguet kahapon. Ayon sa Itogon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, lahat ng 138 small-scale miners na nagmimina sa lugar ay nakaligtas sa naturang insidente. Kagad na i-deploy ang mga response teams para i-secure ang lugar, magsagawa ng assessment at tiyaking walang individual ang nasa panganib. 30 minero ang nagawang makalabas sa kanilang tunnel ilang sandali bago gumuho ang malambot na bahagi ng bundok. Ang naturang lugar na natukoy na high-risk mining zone ay pinangyarihan ng ilang trahedya noon, kabilang ang deadly mudslide noong June 2025 na kumitil sa buhay ng 3 minero. Dahil dito laging binabalaan ng mga opisyal ang mga residente sa lugar na lisanin ang mga delikadong lugar kapag masama ang panahon. Kaugnay nito, pinaalalahanan ni Itogon Mayor Bernard Wacling lahat ng mining communities na isaalang-alang ang kaligtasan, sundin ang mga ipinapairal na patakaran at manatiling mapagmatsyag sa lahat ng pagkakataon. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard ang mga smuggled cigarettes sa dagat sakop ng Barangay Cartagena, lungsod ng Sipalay, Negros Occidental matapos inabandona ng mga ilegalista. Ayon kay Lieutenant Junior Grade James Carbajosa, Commander ng Sipalay City Coast Guard Station, Southern Negros Occidental, napagalaman na kargado ang isang van ng smuggled cigarettes. Dagdag pa ni Carbajosa, nakita mismo ng kanilang mga tauhan na ikinarga ang mga sigarilyo sa motor bangka. Subalit hinabol ito ng mga otoridad. Ang mga sospek na diskarga ang mga sigarilyo at mabilis na tumakas ang mga nasabing mga sospek. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa ika-4 ng araw ngayon mula nang hindi makauwi sa kanilang tahanan ng mangingisda na si Charlie Balmonte Rivera, 41 anyos ng Sitio Ulanin, Dacapsor, Bani, Pangasinan, na iniulat ng kanyang misis sa police station ang pagkawala nito noong Martes, November 25. Batay sa report ni Bani Chief of Police Major Dennis Cabigat, sinabihan niya ni Mrs. Rivera na umalis ng kanilang bahay ang asawa alauna ng madaling araw ng Lunes, November 24 para mangisda sakay ng motorbangkan na may pangalang Rihanna, kulay light blue, na inaasahang makakauwi bago humapon ng kaparehong araw, subalit hanggang sa ngayon ay wala pa. Nagsasagawa na rin ng rescue at retrieval operation ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime at ang mga kapwa niyong mangingisda patuloy pa ang paghahanap sa laot. Ang nawawalang mangingisdang si Charlie Rivera huling nakita na nakasuot ng sky blue na t-shirt na may marka na Robin Carl Rihanna at jogging pants. May taas siyang 5'6" at medium belt. Panawagan ng pamilya Rivera at Bani PNP sa sino man na makakakita na agad ipaalam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung sakaling matagpuan ito. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartek, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Megit 100 pawikan hatchling ang pinakawalan sa baybayin dagat ng Sitio Puerte Pawikan Hatchery sa Morong Bataan dakong alas 5 ng hapon kahapon. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Morong Mayor Honorable Laila Linaw Muñoz kasama sina Andrea Milen Madrid, Vice President for Corporate Services ng Aboitiz Power, GMIC at GNPD, Joseph Paulo Mendoza, RSM Manager ng parehong kumpanya at Rafael De Leon, OIC ng Provincial Government, Environment and Natural Resources Office, PGNRO. Katuwang sa programa, ang Sagip Pawikan Sitio Puerte Association na patuloy na nagsusulong ng pangangalaga sa marine wildlife sa lugar. Batay sa datos, umaabot sa 98
na itlog na may kabuang 9,893 itlog ang naitala sa nestling site. Ito'y mula pa sa pagsisimula ng nesting season noong Setyembre habang 227 baby pawikan na ang napakawalan pabalik sa dagat. Kasabay ng paglulunsad, nagpapatuloy rin ang koordinasyon para sa Memorandum of Agreement na magpapalawig ng karagdagan 5 taon ng Sagip Pawikan Program, katuwang ang DNR, Sagip Pawikan Sitio Puerte Association, Pamahalaang Panlalawigan ng Bataan at Aboitiz Power. Isang malinaw na mensahe ang hatid ng aktibidad, ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad ay susi sa pangmatagalang proyektong pangpawikan at ng yaman dagat ng Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.